Good day mga lods. Today is Kalikot Day na naman mga lods. Since wala tayong ginagawa ngayon, ito na yung chance para i-maintenance ko yung aking front shock. Sa loob ng 6 years, ito na lang yung hindi ko pa na maintenance yung aking shock. Hindi ko pa siya nare-repack. Although wala pa naman siyang tagas. Ang hindi ko gusto sa front shock ng Raider 150, masyadong malambot. Kumbaga, pwede siyang mag-bottom. Bottom up ba yan tawag doon? Basta, pwede siyang sumagad kung medyo malaki-laki yung nadaanan mong humps. Lalo kung may angkas ka. Yun, so, yun yung gusto kong solusyonan na kahit papaano sana. Gusto ko sa bounce nito ay magkaroon ng konting delay lang. Hindi naman ganun katigas. Yung sakto lang talaga. Para hindi siya lumagatok kung sakaling madaan ka sa mga lubak or sa humps na may angkas ka. Ito kasi napakalambot na ito. Papakita ko sa inyo. Tignan nyo mga lods. Gano'n kalambot. Ayan yung ayaw ko sa kanya. Napakabilis niyang bumalik. Yun din yung nagko-cause ng croak sounds na maririnig mo yung kanyang mga spring sa loob. Right, so meron ako ditong fork oil. Gagamitin ko dito pa ito. 250 ml na 15W. May kasama tong in-order ko rin kasi to yung Yamalube na P-Carbon Cleaner. Bale, every 3 months kasi akong naglalagay nito mga lods. Yung P-Carbon Cleaner na yan. Ayan kung magtatanong kayo kung saan in-order yan, nakikita nyo na yan. Saka ko na yan lalagay pag magpapagas ako. Ngayon pa lang ako gagamit nito kasi ngayon pa lang din naman ako magpapalit ng oil sa aking fork. 6 years ngayon pa lang mapapalitan. Marirepack. Meron din naman nabibili sa mga shop, Platinum yung tatak, 15W din. Kaso gusto ko talaga subukan tong Python na to. Based dito sa kanilang description, racing fork oil nga siya na mataas yung kanyang viscosity. Tapos pwede rin siyang pang daily use. Ayan nakalagay oh. Daily use. Pwede sa track, pwede sa pang daily use. Kasya na to sa dalawang fork natin kasi 250 ml. Ang isang fork ay naglalaman lang ng kung sa standard stock 110 ml sa pagkakaalam ko. Correct nyo na lang kung mali ako. Pero hindi natin lalagyan ng ganun agad, 110 agad. So mag-uumpisa tayo sa 100 ml. Tapos kung malambot pa rin, magdadagdag tayo ng tig 5 ml hanggang ma-reach natin yung 110 ml. Depende kung okay na yung play. Siyempre meron tayo ditong measuring cup. Dito ko susukatin. Ibubuhos ko lang dito sa cup na yan. Tapos dito ko lang susukatin sa malaking syringe na to. Imbudo, kasi order din ako ng coolant. Sa iba ko naman to in-order kay Berting Cycle Parts. Yan kasama tong oil filter. Pero sa ako na to gagamitin pag nag-change oil ako. Ito gagamitin ko to ngayon. Pandagdag ko dun sa aking coolant kasi nabawasan. Tsaka din kasi yun nung nagpalit ako ng coolant, bitin yung dalawang ganito. Halos saktuhan lang dun sa reservoir. Kulang kalahati. Kaya ako nag-order nito kasi ito na lang yung laman ng aking reservoir. Wala na sa kalahati. Nasa low level na siya. So, mas maganda kung nasa middle or mas mataas ng konti sa middle level. Siyempre, brush, panglinis mamaya sa mga inner parts ng aking shock. Papalit din pala ako ng pang front na bleeder screw. Ito naman, galing din to kay Berting Cycle Parts. Kaya ako siya papalitan kasi ganito na yung bleeder screw ko dito sa harap. Kinain ng kalawang yan mga lods. Ayan nilagyan ko na lang ng grasa yan pero puro kalawang na yan. Papalitan ko rin yan. Madali lang naman palitan to. Madali lang din magsalin doon ng coolant. Ang pinaka main ko ngayon is ito, repack. So mas maganda kung napapanatili mo yung tamang level ng coolant. Sa paglalagay lang naman nito, madali lang. Kasi may nakalagay dyan ng hose, tapos may arrow. So tatapat mo yung hose, kung saan yung kanyang overflow hose. Hindi pwedeng ganyan kasi baliktad. Ganito siya. Kung babasahin mo siya baliktad. Kasi hose nakalagay, tatapat mo siya sa hose. Okay na yan. So ito yung papalit ko. SGP din yan mga lods. Titignan nyo lang pang front na bleeder screw. May kasama din yung rubber cap. Set na yan mga lods. Ayan ito tatanggalin ko na to. Hindi mo na kailangan i-bleed to mga lods kasi hindi naman basta-basta tatagas to ng marami kapag di nakabukas yung cap sa taas. Ito mga lods, pag tumagas, dagdagan mo na lang ng fluid sa taas. Hindi naman niya magkakahangin kasi nga tumatagas yung fluid dito. So magdadagdag ka na lang dun sa ibabaw. Hindi mo na kailangan i-bleed yun kasi hindi naman siya nagkahangin. Ito na yung stock ko. Kinain na ng kalawang. Yun siya. Ito na yung bagong rubber. Ginagawa ko na ngayon mga lods, nilalagyan ko to ng grasa para hindi masyadong kalawangin. Kahit konting grasa lang, pinapahidan ko yan. Yan na. Okay na. So proceed na tayo dito sa ating shock. Ito tip lang mga lods na. Kung balak nyo mag-DIY na mag-repack ng front shock ninyo, bago
nyo kalasin yung front shock, siguraduhin yung naluwagan nyo na tong mga bolt na to. Kasi pag di nyo niluwagan yan bago nyo tinanggal yung shock, magtatai kayo kakabukas nyan. Sobrang tigas. Ito ginamit ko. Yan. Extension. So, nahirapan ako pagtanggal yan. Pag paluwag. Sobrang tigas dahil 6 years hindi nabubuksan. Yan. So, tatanggalin ko na muna yung gulong. Tsaka fender. Tsaka tong caliper. Tapos, ito. Yung mga bolt na to, tatlo. Kabilaan. Yan lang naman bago matanggal yung shock. Siguraduhin mo rin na pag nagtatanggal ka ng gulong mo, syempre, nakakalso yun. Kasi tutuwad yung motor mo. Tip lang mga lods, sinabit ko lang dito yung aking caliper para hindi siya nakalaylay. Ngayon naman, luluwagan ko muna yung mga allen bolt dito sa ilalim bago ko tuluyang kalasin. Luluwagan lang muna. Matigas din yan. Pwede natin yung kontrahin ng ehe. Tapos number 6, allen wrench. Tigas. Tigas mga lods. Yung problema ko ngayon kung paano ko siya tatanggalin. Alright mga lods, pinahirapan ako nito. Tagal kasi, 6 years na bago pa lang ito mabuksan. Yan, so tinanggal ko na siya dito sa kanyang T-post. So ang ginawa ko mga lods, pinalo ko muna ng pinalo dito sa kanyang allen gamit yung martilyo. Tsaka itong allen wrench, kabilaan yan. Tapos nilagyan ko ng pangontra, saka ko siya inipit ng vice grip dito para may hawakan akong matigas. Saka ko siya pinersa. Akala ko hindi mabubuksan eh. Sa wakas nabuksan ko mga lods. Hindi ko na na-video kasi sa gigil ko na nga na-buksan to. Ganun din sa kabila. Ayan, naluwagan ko na yan. Grabe yung tigas. Pinahirapan ako ng dalawa na to. Itong bolt dito, yung inner tube na bolt. Tsaka itong allen bolt, pinahirapan ako ng gusto. Okay, so di-drain ko na siya. Dito ko na siya i-drain na pinaglagyan na to ng mga langis eh. Yeah. Sa pagbubukas nito mga lods, dahan-dahan ka kasi tumatalsik to ng biglaan. Kailangan nakapuwersa ka. Yun o. Ingatan mo yung o-ring nito. Grabe. Ay. Drain natin. Baho. May goma. May siya lods o. Parang may putik. May itim. Ipapakita ko sa inyo itong isang tubo lang. Kung ano ba diskarte ko dyan. Ang panlinis ko na ito mga lods, hindi siya gasolina. Kasi bawal sa akin makaamoy ng masangsang. Gumawa ako ng sarili kong degreaser. Gawa sa Zonrox na color safe at saka yung Joy. Joy na green ang meron eh, kaya ganyan yung kulay. Tingnan yung kanyang spacer oh. Yan oh. Wow. May goma. Huwag niyong kaliligtan itong spacer na to. Washer. Ayan yung washer na yun. Yung magaspang sa ibabaw, yung makinis sa ilalim. Siyempre yung kanyang spring. Ang spring naman, ang ilalim yung dikit-dikit, ang ibabaw yung maluluwag yung space, dikit-dikit sa ilalim. So, babambahin mo para lumabas lahat. Saan natin baklasin yung allen dito. Tak natin. Ay, laglag. Gagi. Ito na siya, merong copper washer yan mga lods para hindi mag-leak. Tapos saka natin tatanggalin. Bubunat na natin yan. Yan na siya. Ito yung kanyang piston mga lods. Kung saan nakakabit yung allen bolt. Hindi natin siya makuha. So, baliktad mo lang ganyan. Yung piston, meron siyang spring. So, ayan yung mga lilinisin natin. Yan, so ayan yung parts. Ayan na lang yung ipapakita ko sa inyo kasi yung isa, ganun din naman yung gagawin. So, lilinisin ko na lang to. Tignan natin kung effective yung panglinis ko. Alam ko magtataka kayo kasi bakit tubig yung pinanlilinis ko. Sabi ko nga sa inyo, bawal sa akin yung masangsang. Kaya ito yung napili kong panglinis. Okay lang naman to. Sasabihin nyo, kakalawangin. Kakalawangin mga lods kung pababayaan mo siya ng matagal na hindi na lubricate ng langis. Oh. Effective mga lods yung ginawa ko. Na degreaser mga lods. Effective oh. Tanggal yung langis oh. Ayos to. Tsaka ito mga lods, hindi niya masisira yung o-ring dito. Kasi hindi na ako magpapalit ng o-ring. Gawa ng hindi pa naman siya sira. Hindi pa siya tumatagas. Kailangan ko lang siyang linisin. Effective yung aking degreaser. Ang galing. Pinaghalong Joy lang po yan at saka color safe na Zonrox. Bubugahan ko to ng compressor mga lods sa taas. Mamaya, babalawan ko rin pala ito ng tubig. Yan mga lods oh. Effective oh. Linis.
Inuulit ko mga idol, diskarte ko to. So, hindi nyo kailangan gayahin. Sabi ko nga bawal ako ng masangsang. Kaya, degreaser ang panlinis ko. Ito yung isa sa diskarte na ginawa ko mga lods. Gumawa ako nito. May tela sa dulo. Tapos ito yung pinapasok ko dito sa tubo. Ito tsaka ito. Yung inner tube tsaka outer tube. Ngayon pinalinis ko. Yan. Ayun siya. Tapos ang kinis na sa loob. Kaya hindi naman to. Sa pag-assemble naman, vice versa lang naman dun sa ginawa mo eh. Itong piston niya, pababa. Yan. Nandito kasi yung taas eh. Papasok mo yung piston niya. Huwag mo kakalimutan yung spring. Kahit baliktaran niya yung spring na yan, okay lang. Tapos pababang ganyan. Papunta dun. Ayan o. Tapos, kailangan lubricate mo muna yung mga seal. Nilubricate ko na yan ng langis. Pati itong mga to. Nilubricate ko na yan. Tapos, papasok natin. Ayan o. Higpitan lang natin. Tapos yung spring, huwag mo lang kakalimutan. Nasa baba yung dikit-dikit, sa taas yung magkakaiwalay. Tapos yung washer, yung magaspang sa ibabaw, yung makinis sa ilalim. Tapos yung spacer. Siyempre silipin mo yung washer kung hindi nakatabing eh. Na. Tapos pwede na maglagay ng langis. Yung initial na ilalagay ko 100 ml kasi papakiramdaman ko muna kung gaano katigas o lambot yung bounce niya. 250 ang gagawin ko. Mas mas accurate to kaysa dito. Pag di pantay yung patungan, wala. Kukuha muna ako ng 50. Yan, 50 muna ilalagay natin. Tapos, tanggalan muna natin ang hangin. Dagdagan ulit natin ng another 50 ml. 100 ml na. Tapos, lagyan natin yung spacer. Yan, saka natin ilagay ito. Kailangan mo siyang diinan. Minsan mas maganda maglagay ka ng tanda mo rito kung saan yung kagat ng thread mabilis. Tinatamad ako eh. Okay lang naman kahit wala eh. Pero ito, hindi muna natin to higpitan. Sakto lang muna. Yan. Tapos check natin yung bounce. Mabilis pa rin mga lods. Ayan o. Dagdag tayo ng 5 ml. Tapos pagka ganun pa rin, mabilis pa rin. Dagdag ulit tayo ng 5 ml. Bounce check ulit. I-testing ko rin muna to pag nakabit na. Tatapusin ko muna yung isa. Alright mga lads, nalagyan ko na parehas. Bali ang nailagay ko pala mga lads na nagdagdag ako na 115 ml ako bawat isa. Kasi yung 110 nga di ba medyo malambot, so nagdagdag ako ng 5 ml. Itong laman nito na 250 ml, konti na lang natira. 10 ml na lang siguro to or wala pa sa 10 ml. Yun, so ikakabit ko na lang to dun sa motor tapos magte-testing na ako. So update ko na lang kayo mamaya. Alright, sa wakas mga lads, natapos ko rin. Ito na siya mga lads. Okay na. So, bali ang nailagay ko bawat tube ay 115 ml. Para sa akin, okay naman yung play niya. Mas okay kumpara dun sa dati, dun sa stock. Yan, tignan nyo yung ano niya, play niya ngayon. Yan, so kung i-compare mo dun sa nauna, sa stock na suspension ko, mas mabilis bumalik yung stock kaysa dito sa sinet kong shock natin. Mas mabagal na siyang bumalik ng bahagya kaysa dun sa stock. Nagulat din ako kasi walang kasira-sira yung oil seal natin. Nakaranas pa to ng baha. Hindi man lang nasira yung oil seal. Hindi man lang pinasok ng tubig dun sa loob. Ito yung maintenance na hindi ko pa nagagawa. Marami na nagawang maintenance dito sa motor na to, pero ito yung hinuli ko. Sa wakas nagawa ko na. Para sa akin, maganda yung bounce niya. Sakto sa akin. So, bibigyan ko kayo ng feedback pag na-ride ko to. Alright, update ko kayo.